Hi Aquarius, mid-June 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mid-month of June na tayo. Aquarius energy, any guidance, message po para sa mga taong ito. Let's share yun. That is about your home, family. So, maring may ilang ganapan dyan. Actually, right now, double check natin ha. Yes, si Mars. Planet of energy action. Still currently Aquarius, nasa inyong mga 4th house of home. So, maring nag-iinat kayo dyan. Nandiyan yung higit na focus nyo and attention. Still hanggang ngayon. Maring meron kayong mga gustong ayusin, linisin, kumpunihin, baguhin, yung ganyang energy. Para saan? Siyempre, para sa higit na ikatatag, ika-improve, or ika-comfort ng bawat isa sa pamilya. Or meron ba kayong travel? Kasi kalesa yan. Meron ba kayong pupuntahan kahit sa simpleng pagpaplano, ideya na pwedeng umangat ngayong mid-month ng Hunyo? Aquarius energy, any guidance pa? Umangat yung pagkasapat, yung satisfaction, contentment, or maybe ito yung pinaka-advice, be present lang. As an Aquarius, very futuristic kayo. Na ang ganda, pero hanggat kaya, mid-June, i-enjoy nyo kung ano yung ngayon. Kasama ang mga taong ito na mahal mo at mahalaga sa'yo. Yung ngayon naman ang mahalaga, guys. Cherish nyo yung magkakasama kayo. Spend more quality time kasama ang mga taong mahal mo. Okay, speaking of mahal mo, nasa Gemini season tayo, and every Gemini season, nag-highlight mo ang inyong mga romance. 5th house of romance, love life, your passion, kung hindi man tungkol sa love, ang lawak ng 5th house. So, maaaring may mga bago dyan since meron tayong papasok na new moon. Yes, ngayong mid-month, kung di tayo yes, ngayong June, around June 14, 15. So, new moon is all about, of course, fresh starts, new beginnings, romance, love life, single, maaaring meron kayong makilala, someone new, na kung saan naangat ang pagkasapat. This is about your dreams din, your hopes, your wishes. Yung mga nilulook forward nyo pa sa pamilya or sa relasyon. Tayo ay general reading. Sa major arcana, it's in the 7th. 7th is about relationship. Partnership. So, may mga bago rin pagdating sa buhay. Tahanan talaga, kaperahan. Ay, dito yung security, stability, yung comfort. Na ang ganda. I see improvement kasi nga inspired kayo na ma-improve ang mga situation or even ma-develop ang relasyon na ito or ang tahanan. Dalawa lang naman ito, guys. First, about home. It's either one of your family members, higit yung, or ang pamilya, higit yung bibigyan tuon. Sabi ko nga, more quality time, baka yun yung pinaka-guidance. Or, could be connected sa physical home. Ang enerhiya ay higit na natutuon talaga sa tahanan. Lalo kung halimbawa, nagpapatayo kayo ng bahay, or meron kayong gustong ayusin, bagong bilhin, na ang ganda. Para saan na kayo ulitin? Para sa sasapat, ikakakontento ng bawat isa, ikasisiya, na alam mong deserve ng bawat isa. Okay? Or meron ba kayong talagang event? Maring kayo tong, why I feel ganon? Kayo yung matatawag mag-host ng party sa tahanan, so more on home sa ilang connections, family. Yes, may ilang ganap ba kayo dyan? Or kung nagkaroon kayo ng tension, very fiery yung energy ni Mars, again, it's in your 4th house. Pwede rin naman kahit sa simpleng emosyon, physically, mentally, emotionally. Parang dalawa lang, it's either mag-iinit ang ulo or nag-iinit talaga ang enerhiya. Wala namang perfect na pamilya or relasyon. Pero, ulitin ko, kung nagka-tension kayo nitong nakalipas, i-claim natin na ang tensyon na ito ay mapapalitan ng init ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng pagkasapat. Okay. Sige, add pa tayo. Aquarius energy, mid-June 2026. Any guidance?
Eight of Pentacles. Patuloy kayo nagsisikap. Busy and productive ang umaangat pa rin, pero hanggat kaya, binabalansi ang mga bagay. Hanggat kaya, pinapaangat nyo rin yung ilang priorities nyo. Or bakit ba kayo nagsisikap? Bakit kayo patuloy na nag-grind? Work on work. This is about your career. May something ganda ko sa buhay karera na nakikita rin, guys. Ito yun eh. Yung gusto nyo ma-achieve, guys. Message lang I feel sa mga barahan nyo. I-release nyo yung ilang attachments. Attachment nyo? Ano to? Kaya pa ba Moonshot? Attachment nyo to perfection, guys. For some of you, tayo ay general reading. Kasi nga, gusto niyo syempre papulido, magandang mga bagay, pero hanggat kaya, be present. At pangit din yung pagkasapat na kanina ko pa na ma-mention. Okay, as long as alam mo sa sarili mo na binibigay mo yung best mo, Aquarius, wala kang dapat ikabahala. Yan po ay nagbubunga. Yan po ay patuloy kang nag-grow. Okay? Hindi nga imposible for some, tayo general message. I-claim na natin ito. Pangkalahatan na may maganda kayong pwedeng balita, impormasyon na matanggap, na may kaugnayan kung saan kayo kumikita. Okay? Kasi lalo pa, nakita natin yung energy dito ni Cancer. Regardless sa zodiac sign na ma-mention ko po, Cancer kasi ngayon nag-highlight, meron tayong darating or dumating na. By the time na mapakinggan nyo to, maraming, nababanggit ko na to from your previous readings. Aquarius, meron tayong tinatawag na Venus-Jupiter conjunction at ito ay nagbibigay din po sa inyong mga 6th house of service, your work. So may ganda dyan. May magandang flow pagdating sa kaperahan. Kung ano yung pang-araw-araw na buhay ninyo, kung saan kayo kumikita rin talaga. Dito mapapangat yung security or patuloy yung magagampanan yung ilang pangangailangan na una kong nabanggit sa tahanan, pamilya. Kaya kayo nagsisikap ay para sa kanila, umangat ang inspirasyon nyo. Na ang ganda, ito lang. Si 6th house na na-mention ko, connected yan sa health. Hindi isang medical advisor po si Moonchild, pero pahinga lang din pag may time. Of course, kaya siguro umangat to kasi depende to guys ha. Pwede itong kusan yung maramdaman, na kailangan yung huminga-hinga naman, pahinga pag may time, recharge, reflect, ayan, magpaganda, magpaspa, magandang pagkakataon ito, mid-June. Or ito nga po yung paalala. Kasi sa dami na tumatakbo na enerhiya sa isip nyo, 4th house, si Mars nandyan sa inyo, energy, action, it's about home, family, yung feelings nyo, yung emotions, baka parang mekos-mekos na, halo-halo na yung nararamdaman nyo. Busy pa sa trabaho kung saan kayo kumikita. So, nasaan kayo doon, Aquarius? Pahinga lang din daw po pag may time. Okay, maybe ito yung kailangan din marinig ng ilan. Listen to your body, guys. Take care of yourself then. Okay, paano nyo magagampanan itong mga kaganapan na ito kung kayo mismo ay pagod na? Okay, magandang pagkakataon to relax din, recharge your batteries. So, iba-iba tayo doon sa salitang pahinga. Maaaring ito na yun. Baka may travel ba? For some, kahit energy nga na pagpaplano pa lang ito, kahit short trips lang, more time, pahinga kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo, or me time, okay? More me time. Para ikaw naman, hihinga-hinga ng bahagya. Bahagya lang. Pero nasa Gemini season tayo, as I mentioned, Aquarius, nag-highlight talaga ang inyong mga 5th house of romance ngayon. Na-mention ko na ba yun? Meron tayong darating na new moon. Mid-month, new moon in your 5th house. So, again, for single, halimbawa, new moon, kung pahintulutan nyo at nakapahinga naman kayo, 4-4, at handang inyong mga emotions. Balance, ready. May babalansa nyo ang sektor ng pamilya, tahanan, at ilang priorities sa trabaho. So maybe you're ready. Or be ready, maging handa ka. Kasi for some, kusang iangat to ng taas, ng universe, meron someone new. There could be a new love interest.
for some, kahit over the net. It could be unexpected for some. Yes. Or kung kayo couples na in relationship, maaaring kailangan kong mabanggit ito, maaaring may ganapan pagdating sa pagbubuntis. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero fifth house is about pregnancy, children. Kung hindi ito tungkol sa pagbubuntis, yun na, pagdating sa mga bata, kung may mga anak na kayo, maaaring merong something new, ganapan pagdating sa mga bata na higit kayong kakailanganin ngayong mid-month. Handa ba kayo dun sa pagbe-baby? Pero blessing, baby blessing sa true naman. So reversal every time, kung hindi to sa inyo mismo, maaaring ito po ay kumonekta sa ilang tao sa paligid. Okay. Ganon yung energy na bumabagsak sa inyo. Maganda. I-claim natin to. Although may ilang challenges na minsan walang higit na kalaban kundi ang sarili, focus lang, eyes on the prize. Basta't alam mo, binibigay mo yung best mo para sa higit na ikasisecure, ikatartatag, ikaka-comfort ng bawat isa. Wala kang dapat ikabahala kasi nakikita ng taas kung ano ang inspirasyon ng mga dahilan mo, kung sino yung mga nasa puso mo. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig. Mid-month of June 2026, mid-month, mensaheng gabay lamang po. Aquarius.